lahat ng pagsusuri ay tungkol sa lakas ng kabayo at bilis. Walang nagbabanggit ng malupit na katotohanan tungkol sa antas ng kaligtasan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang ilang motorsiklo ay idinisenyo dahil sa pagkakamali o kapabayaan upang ilagay sa panganib ang buhay ng sarili nilang mga driver? Hindi ito drama. May mga makinang may napakataas na antas ng kamatayan, kaya nakuha nila ang palayaw na mga balo. Pinag-uusapan natin ang inhinyerya na kamamatay, mga chassis na bumabaluktot, at mga preno na dekorasyon lang. Ito ang 13 motor na dapat ay may kasamang life insurance. At ang numero 1 ay magpapayanig sa iyong kalamnan. Simulan na natin. Numero 13, Maico Enduro 6 na 85. Kung ang mga motor sa kalye ay tila mapanganib para sa iyo, hintayin mong makilala ang halimaw ng putikan. Ang Maico Enduro 685 ay hindi lamang isang motor. Ito ay isang missile na panglupa na may manibela. Pinag-uusapan natin ang isang monosilindriko na two-stroke na may 684 na sentimetro kubiko. Oo, tama ang nabasa mo. Isang two-stroke na halos 700. At para magkaroon ka ng ideya, naglalabas ito ng 82 lakas ng kabayo sa bigat na halos 100 at 1 kilo lamang. Ang ugnayan ng bigat at lakas ay napakabaliw, kaya ang motor ay kumikilos na parang rocket sa sandaling puyatin mo ang gas. Ang paglabas ng lakas ay mabangis, walang kompromiso. Isang napakakipot na antas ng lakas na mula sa walang nangyayari ay bigla kang ipadadala ng diretso sa langit ng walang babala. Kung hindi ka handa, siguradong mag-aangat ang gulong sa harap. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa Maico ay hindi kung paano ito tumakbo, kundi kung paano ito paandarin. Upang paandarin ang halimaw na ito, kailangang sipay ng pedal ng starter ng may lakas at presisyon na katulad ng isang eksperto sa bomba. Ang kompresyon ay napakatindi, kaya ang buwelta o kickback ng pedal ay naging maalamat. May mga dokumentadong kaso ng mga driver na may mga binting na bali, literal, dahil sa pagtatangkang paandarin ang Maico ng walang tamang bota. Ang pedal ay bumabalik ng may lakas ng isang maso. At kung ang paa mo ay nasa maling pwesto, paalam sa iyong tibia. Kapag umaandar na, ang napakakipot na antas ng lakas ay nagiging dahilan upang ang mga pinaka-ekspertong driver lamang ang makapagdumina nito. Kalmado kang nagmamaneho sa mababang ikot at biglang kukulo ang makina at ang gulong sa harap ay magsisimulang kumamot sa langit habang ikaw ay lumalaban para hindi mahulog ng patihaya. Ang Maico Enduro 685 ay hindi isang motor. Ito ay isang pagsubok ng apoy. Malalampasan mo ito o lalamunin ka nito. Numero 12, Harley-Davidson Dyna Series, Dead Wobble. Mula noong 1991, ang pamilyang Dyna ng Harley-Davidson ay kumakaladkad ng isang problemang napakaluba na may sarili itong pangalan, ang pag-ugong ng kamatayan, o gaya ng tawag nila sa Estados Unidos, ang death wobble. Ilarawan ng eksena. Nagmamaneho ka sa highway sa bilis na humigit kumulang 110 kilometro bawat oras, kalmado, ninanamnam ang ugong ng makina. At bigla, nang walang babala, ang gulong sa likod ay magsisimulang sumayaw ng pabalik-balik. Ang manibela ay magsisimulang umugong ng marahas. Hindi ito unti-unting pagkawala ng kontrol. Ito ay isang mechanical na lindol na magpaparumi sa iyong salawal sa loob ng ilang dambuhalang segundo. Ang pinagmulang ng problema ay nasa kakaibang paraan ng pagkakabit ng makina ng Harley. Hindi tulad ng ibang mga tagagawa na ikinakabit ang swing arm ng direkta sa chassis, nagpa siya ang Harley na itniyo ang swing arm ng mga Dyna sa mismong transmisyon. Ang kabuuan ng makina at transmisyon
ay lumulutang sa mga suportang gawa sa goma na nagbibigay daan sa labis na paggalaw na pinalalakas pa ng mga panginginig ng V-twin. Ang resulta ay isang talamak na kawalang katatagan na maaring lumitaw sa anumang sandali. Noong 2006, muling idinisenyo ng Harley ang chassis na makabuluhang nadagdag sa bigat nito upang subukang kontrolin ang problema. Halos hindi ito nakatulong. Ang mga may-ari, pagod na sa pamumuhay ng may takot, ay nagsimulang bumuo ng sarili nilang mga solusyon. Mga partikular na gulong, pampatibay ng fork, at mga aftermarket na steering damper. Noong 2005, isang panlabas na kumpanya ang lumika ng isang particular na stabilizer para sa mga Dyna, ang sikat na True Track, na idinisenya ng hayagan upang alisin ang pag-ugong. Ang katotohanan ng isang pribadong kumpanya ang kailangang gumawa ng paraan para ayusin ang isang depekto sa pabrika ay nagbibigay sa iyo ng ideya kung gaano kaluba ang problema. Ang tugon ng Harley ay ang karaniwan. Isisi ang kasalanan sa driver o sa kawalan ng maintenance. Ipinagtanggol ng kumpanya sa mga korte ang 12-dosenang mga kaso na may kaugnayan sa death wobble. Kung minsan ay kinakasuhan pabalik ang mga may-ari na nagrereklamo. Ang depensibong pananaw na ito ay nagpapahiwatig na ang pag-amin sa isang sistematikong pagkakamali sa disenyo ay magbubukas ng pinto para sa mga reklamang nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang nangyayari ito, ang mga Dyna ay patuloy na sumasayaw. Numero 11, Honda CX-500 Turbo. Dekada 80. Ang digmaan ng mga turbo ay nasa rurok nito, at ang Honda ay hindi pwedeng magpahuli. Noong 1982, nagpasya ang mga taga-Tokyo na ipakita sa mundo ang kanilang kahusayan sa teknolohiya sa pamamagitan ng CX-500 Turbo. Isang motor na tila galing sa hinaharap na may kauna-unahang injeksyon na elektroniko na kontrolado ng computer sa kasaysayan ng tatak. Ang problema ay ang hinaharap kung minsan ay nakakasama ng loob. Ang pinagbatayan ay ang makinang V-twin ng CX-500, isang propulsor na sadyang komplikado na sa simula pa lang. Sa pagdagdag ng turbo at lahat ng kaugnay na elektronika, lumika ang Honda ng isang halimaw sa maintenance. Kapag masira ang stator, at madalas itong masira, hindi mo lang ito basta mapapalitan gaya ng sa normal na motor. Kailangan mong kalasin ang buong makina at biyakin ang crankcase. Ganoon din para sa mga oil seal, para sa mga coolant seal, at para sa tensioner ng distribusyon. Ang pangunahing maintenance ay nangangailangan ng malaking operasyon. Ngunit kahit gumagana ang lahat, ang CX-500 Turbo ay may problema ng isang bata. Isang dambuhalang turbo lag. Ang pagbibigay ng lakas ay hindi mo mahuhulaan. Kapag malamig ang makina, ang motor ay hindi mo mapigilan sa unang ilang minuto, na kumakadyot at nagbabantang mamatay ang makina sa bawat stoplight. Ang pagsubok na sumama sa daloy ng trapiko gamit ang isang CX-500 Turbo ay parang Russian roulette. Pipitigin mo ang gas, walang mangyayari, at biglang darating ang buong puwersa na parang sipa sa likuran na maaaring magpadala sa iyo sa kabilang linya. Ang manibela ay malambot, hindi tumpak, at ang preno sa harap na may iisang disc lamang ay isang masamang biro para sa potensyal na bilis na itinatago ng motor. Ang Honda, nang makita ang gulong ito, ay pinalitan ito ng sumunod na taon ng 650 turbo, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Halos 5,000 unit lamang ang nakakita ng liwanag bago sumuko ang Honda. Ang CX-500 Turbo ay isang piraso ng koleksyon ngayon. Ngunit nung panahon nito, ito ay isang babala ng teknolohiya kapag maling nagamit ay nakakamamatay. Numero 10, Kawasaki GPZ 750 Turbo.
Kung ang eksperimento ng Honda ay isang sakuna, ang sa Kawasaki naman ay isang deklarasyon ng layuning pumatay. Ang GPZ 750 Turbo na ginawa sa pagitan ng 1984 at 1985 ay dinala ang turbolag sa rurok ng psikolohikal na takot. Ang mga driver na nakasubok nito ay inilarawan ng paglabas ng lakas bilang isang biglaang hampas ng maso sa gitna ng isang kurbada na kayang magpabagsak sa sinumang sakay na may reflexes ng tao. Kapag ang makina ay malamig, ang motor ay literal na hindi mo makokontrol sa unang ilang kilometro. Kung makadyot ito, nalulunod at nagpapanatili ng isang paputol-putol na idle na magpapatakot sa iyo para sa iyong buhay sa bawat stoplight. Maraming unit ang lumalabas sa pabrika na may timpla na napakahina, kaya hindi nila mapanatili ang idle ng matatag na nagiging sanhi ng pulikat sa iyong pag-arangkada tuwing susubukan mong kumilos mula sa pagkakahinto. Subukan mong pumasok sa isang highway na may siksik na trapiko habang ang iyong motor ay nag-aalangan tuwing pipitig ka ng gas. Ang GPZ 750 Turbo ay lumilika ng isang nakamamatay na puwang ng oras kung saan walang nangyayari, nasusundan ng isang pagsabog ng lakas na maaring magpaangat ng iyong gulong sa harap nang hindi mo inaasahan. Sa isang kurbada, ang hampas na yun ng lakas ay sentensya ng kamatayan. Ang industriya ng insurance na hindi naman tanga ay nagsimulang mag-obserba. Ang State Farm at iba pang mga kumpanya ay gumawa ng mga blacklist na mga motor na tumatanggi silang i-insure. At lahat ng mga turbo ay nasa listahan ngayon. Ang turbo ay naging kasing kahulugan ng masyadong mabilis, masyadong mapakanib. Ang GPZ 750 Turbo ay tumagal lamang ng 2 taon sa produksyon. Ang kombinasyon ng mga technical na pagkakamali, imposibleng maintenance, at ang presyon mula sa mga kumpanya ng siguro ang pumatay sa factory turbo sa mga motor sa loob ng maraming dekada. Numero siyam, Suzuki GSX-R, 1,100. 1,980K. Ang Suzuki GSX-R 1,100 noong huling bahagi ng dekada 80 ay may 2 personalidad. Sa isang banda, ito ay isang icon ng lakas. Sa kabilang banda, ito ay isang kabaong na may mga gulong. Pinag-uusapan natin ang 1,989 na K, particular na. 156 na lakas ng kabayo ng hilaw na puwersa na isiniksik sa isang chassis na naging luma na bago pa man lumabas ng pabrika. Ang problema ay ang desisyon ng Suzuki na gumamit ng lumang disenyo na double cradle na hindi kayang hawakan ng mga pagpilipit na nalilika ng dambuhalang makinang yon. Ang motor ay pumipilipit na parang ahas, na nagiging sanhi ng mga pag-uugong na may mababang dalas tuwing pipitigin mo ang mga preno ng may determinasyon. Ang geometriya ng manibela ay isang sakuna, at ang mga suspensyon ay tila inilagay lang doon para masabing meron. Ang GSX-R 1,100 ay naging paboritong armas ng mga pasaway. Ngunit ang katanyagan na yon ay may kapalit na dugo. Noong 1989, ang driver ng Suzuki na si Phil Miller ay namatay habang nakikipagkumpetensya gamit ang isang GSX-R 1,000K sa titi ng Isla ng Man. Sa parehong karera, si Jamie Witham ay naaksidente rin. Ang mga aksidente ay napakaluba, kaya ipinagbawal ng mga otoridad ang malalaking motor sa titi sa loob ng ilang taon. Isang pansamantalang pagbabawal sa pinakamapanganib na karera sa mundo. Isipin mo yun. Ang mga taong mas nakakaintindi sa mga motor kaysa sa sinuman, ang mga tagapag-ayos ng karera, ay nagpasya na ang malalaki ay masyadong mapanganib kahit para sa kanila. Iyan ay isang hatol. At ang mga problema ay hindi natapos doon. Ang mga susunod na modelo ng GSX-R ay kailangang i-recall dahil sa mga bitak sa chassis sa ilalim ng matinding puwersa.
Ang labanan sa pagitan ng lakas at integridad ng istruktura ay isang laban na tila natatalo ang Suzuki. Numero 8. Broch Superior SS 100. Dumating tayo sa isang pangalang tunog alamat. Ang Broch Superior SS 100 na ipinakilala noong 1924 ay ang Rolls-Royce ng mga motorsiklo. Isang kahangahangang gawa ng ininyerya para sa panahon nito, oo. Ngunit kinakatawan din nito ang ganap na hangganan ng kung ano ang kayang gawin ng teknolohiya noong dekada 20. At ang mga hangganang iyon ay kayang pumatay sa iyo nang may ngiti sa iyong muka. Ang mamamahayag na si Hunter S. Thompson ay perpektong naisalarawan nito nang isulat niya ang tungkol sa mga makinang may mataas na bilis ng panahong iyon. Kung pinatatakbo mo ang Black Shadow sa sagad na bilis sa loob ng ilang sandali, halos tiyak na mamamatay ka. Hindi ito pagpapalabis, ito ay isang katotohanan. Ang hilaw na bilis ay higit na lampas sa kakayahan ng mga chassis at mga preno. Ang SS-100, ayon sa mga modernong kritiko na nakasubok na nito, ay may gawi na parang sinasapian kapag pinapabilis mo ito. Ang mga drum brake, kahit na binago upang mawala ang init, ay nanatiling isang bangungot. Ang motor ay nagiging parang ahas na kumikiling kapag dumaan ka sa isang mabilis na kurbada sa bako-bakong aspalto. Ang pinakasikat na halimbawa ng panganib nito ay ang pagkamatay ni T.E. Lawrence o si Lawrence of Arabia noong 1935. Naaksidente si Lawrence gamit ang kanyang SS-100 habang iniiwasan ang dalawang batang nakabisikleta. Namatay siya dahil sa mga sugat sa ulo. Ngunit ang kanyang kamatayan ay nagkaroon ng hindi inaasahan at revolusyonaryong bunga. Ang neurosurgeon na gumamot sa kanya, si Hugh Cairns, ay nagsimulang magsaliksik tungkol sa mga pinsala sa bungo ng mga nagmumotor. Ang kanyang pananaliksik ang humantong sa malawakang paggamit at sa huli, sa pagiging mandatoryo ng paggamit ng helmet. Ang isang mapanganib na motor na may trahikong wakas ay naging mitsa para sa isa sa pinakamahalagang pagsulong sa kaligtasan sa kasaysayan ng pagmomotorsiklo. Numero 7. Harley-Davidson V-Rod. Nan makipagtulungan ng Harley-Davidson sa Porsche upang likhain ng V-Rod, nais nilang patunayan na kaya nilang bumuo ng isang cruiser na moderno at mabilis. At nagtagumpay sila. Ngunit ang modernidad ay nagdala ng mga nakatagong panganib na hindi nagtagal ay lumitaw. Ang pinakamaluba ay nakaapekto sa mga modelong may ABS na ginawa sa pagitan ng 2008 hanggang 2011. Ang brake fluid na DOT-4 ay hygroscopic. Nang ibig sabihin ay sumisipsip ito ng tubig mula sa atmosfera. Kung hindi ito papalitan ng mahigpit bawat 2 taon na sinusunod ang manual ng diretso, ang likidong iyon ay maaring maging malapot na parang gel at bumuo ng mga deposito sa control valve ng ABS. Kapag nangyari ito, ang valve ay dumidikit at ang mga preno ay humihinto sa paggana. Nang walang babala, nang walang mga ilaw sa panel, kalmado kang nagmamaneho, pipitigin mo ang lever at walang mangyayari. Ang disenyo ay masyadong nakadepende sa isang napakadetalyadong maintenance. Kaya ang anumang pagkakamali ay ginagawang dekorasyon na lamang ang mga preno. Ngunit hindi lamang yon ang naging problema. Ang V-Rod ay dumanas din ng sikat na death wobble ng mga Harley. Ang marahas na pag-ugong na lumilitaw sa highway nang walang paunang abiso. At sa mga korte, lalong naging pangit ang sitwasyon. Isang demanda na nagkakahalaga ng $287 milyong laban sa Harley-Davidson matapos ang isang nakamamatay na aksidente na dulot ng pagkakamali sa traction control. Maling na-activate ng system ang preno sa likod dahil sa maling signal ng bilis ng gulong. Ang pinakamalala ay isa itong kilalang problema na may kasama ng recall at ang may-ari ay tiniyak pa sa dealer na ito ay naayos na. Hindi pala.
at may namatay dahil doon. Numero 6, Yamaha VMAX, orihinal. Ang Yamaha VMAX noong 1985 ay ang lahat ng kinakatawa ng dekada 80. Labis, lakas, at isang anyo na nakakatakot. Ngunit isa rin itong ehemplo sa libro kung paano hindi dapat bumuo ng isang motor. Ang makina nitong V4 na may 1,200 na sentimetro kubiko ay isang halimaw. Ngunit ang chassis ay tila galing lamang sa isang bisikleta. Ang mga nakasubok nito ay inilarawan ito bilang hindi matatalo sa tuwid na daan. Ngunit isang sakuna sa sandaling dumating ang unang kurbada. Nakakuha ito ng mga palayaw na muscle cruiser o tagabunot ng braso. At hindi yon nakapagtataka. Ang VMAX ay tumatakbo na parang rocket sa tuwid na daan. Ngunit sa sandaling kumurba ang aspalto, kumikilos ito na parang lasing na unggoy na may hiram na motor. Ang mga ekspertong driver ay pinaplano ang kanilang mga ruta na iniiwasan ang mga kurbada hanggat maaari. Ngunit ang pinakamalalang problema ay ang mga preno. Napakakulangan ng mga ito, kaya ang mga may-ari ay nagbibiro na ang motor ay tumatakbo ng doble kaysa sa bilis na kaya nitong huminto. At hindi yun biro. Ang pagkakaroon ng isang makina na may kakayahang bumitaw ng napakatinding bilis nang hindi kayang itigil ay isang sentensya ng kamatayan na naghihintay na mangyari. Bukod dito, ang VMAX ay nakaipon ng mga seryosong recall. Ang mga modelo noong 1985 ay dumanas ng mga sira sa bearings ng gulong sa harap na maaring magdulot ng pagkawala ng kontrol. Ang mga noong 2009 ay may mga problemang electrical na nagpapanatili sa makina sa 3,000 na RPM kahit binitawan mo na ang gas. Subukan mong huminto sa isang stoplight habang ang makina ay umaongol, na tila naghihintay sa simula ng isang drag race. At ang mga modelo hanggang 2011 ay kailangang i-recall dahil sa mga sira sa oil pump na nagdudulot ng biglaang paghinto ng makina. Ang VMAX ay purong kalamnan na walang otak. Numero 5, Suzuki TM4 Naran Cyclone. Kung merong isang motor na karapat-dapat sa titulo ng pinakamapanganib na nagawa kailanman, iyon ay ang Suzuki TM400 Cyclone. Ginawa sa pagitan ng 1,971 at 1,974, pinaghirapan nito ang bansag na tagabali ng buto. Ang problema ay nagsisimula sa electronic ignition, na gumagana na parang isang switch ng kamatayan. Hanggang sa 4,000 na RPM, ang motor ay masunurin, halos maamo. Sa sandaling malampasan mo ang hangganang yon, ang ignition advance ay latalon ng biglaan, nang walang transisyon, at ang halimaw ay mapapakawalan. Para itong may sumipa sa iyo mula sa likod habang sinusubukan mong kumapit sa manibela. Ang chassis, bukod dito, ay walang kwenta. Masyadong magaan, masama ang pagkakabuo, at hindi kayang suportahan ang lakas na ibinibigay ng makina. Ikinukwento ng mga driver na ang bahagi sa likod ay sobrang gumagalaw. Kaya nakikita nila ito sa gilid ng kanilang mga mata, habang ang motor ay tila isdang nasa labas ng tubig sa mga bako-bakong tuwid na daan. Ngunit ang pinakamalala ay ang Cyclone ay mapanganib kahit nakapatay. Ang kompresyon ay napakataas, kaya ang pagpapadamba sa pedal ay nangangailangan ng lakas na higit sa tao. At ang buwelta ng pedal ay bumabali ng binti ng walang pakundangan. Merong 12-12 ng testimonya ng mga driver na may mga baling buto dahil sa pagtatangkang paandarin ang Cyclone. Ang reputasyon ng motor ay naging napakalason, kaya halos imposibleng makahanap ng may-ari na hindi dumanas ng malubang aksidente o pinsala dahil dito. Ipinagpatuloy ng Suzuki ang paggawa nito ilang taon matapos malaman ng mga problema. Ngunit sa huli,
sadyang itinigil na ng mga tao ang pagbili nito. Kapag ang usap-usapan ay mababali ang binti mo dahil lang sa pagpapaandar ng motor, ang produkto ay patay na. Numero 4, Kawasaki H 1500 Match 3. Dumating tayo sa una sa mga totoong Black Widows. Ang Kawasaki H 1500 Match 3 na ginawa sa pagitan ng 1,969 at 1,975 ay may ilang palayaw, lahat ay nakakabagabag. Ang triple na nakamamatay, ang tagagawa ng mga balo. Ang makina nitong may 3 silindro, 2-stroke at 500 na sentimetro kubiko ay nagdedeklara ng 60 na lakas ng kabayo, ngunit ibinibigay ito sa pinakamalalang paraan na posible. Ang distribusyon ng bigat ay isang sakuna na may halos 60% ng bigat sa likurang gulong. Dahil dito, sa mga kurbada, ang motor ay kumikilos na parang pendulum, kung saan ang harapang bahagi ay magaan at ang likuran ay sumasayaw. Ang pagbibigay ng lakas ay typical ng isang 2-stroke, parang switch. Kapag ang biglaang lakas ay dumating sa gitna ng kurbada, ang pagtalsik ay garantisado. Ang chassis ay mahina, gawa sa manipis na mga tubong bakal na pumipilipit sa ilalim ng puwersa. Ang mga preno, na drum sa mga unang modelo, ay tila biro lamang. At para malubos ito, ang H1 ay sikat sa mga tank slappers nito. Ang mga marahas na pag-ugong ng manibela na lumilitaw kapag nagpapabilis sa mabibilis na kurbada. Ang mga kumpanya ng siguro ay nagsimulang magtaas ng singil para sa mga Kawasaki triples na husto, na direktang nakaapekto sa benta. Ang H1 ay tumagal hanggang 1,975, ngunit ang madilim nitong alamat ay nanatili. Ito ang unang nagpatunay na ang lakas na walang kontrol ay hindi kalayaan, kundi isang sentensya. Numero 3, Suzuki TL 1000S. Taong 1977. Inilunsad ng Suzuki ang TL 1000S na may layuning lumikha ng isang superbike na inspirasyon ng teknolohiya ng Formula 1. Ang hindi nila alam ay ang inobasyong iyon ay halos pumatay sa kanilang mga kliyente. Ang TL 1000S ay naging sikat sa hindi mahula ang kilos nito at ang gawin nito sa mga pag-ugong ng manibela. Ang pinagmula ng problema ay isang rotary steering damper, inspirasyon ng F1, na nakalagay ng napakalapit sa tambutso. Sa mabilis na pagmamaneho, ang langis ng damper ay sobrang naiinitan at nawawala ang mga katangian nito. Ang resulta ay isang manibela na walang sapat na kontrol na, sa mataas na bilis, ay maaring magdulot ng isang nakamamatay na pag-ugong ng walang paunang abiso. Ang motor ay nagiging hindi matatag, marahas at imposibleng kontrolin. Ang pagbibigay ng lakas ay hindi rin nakatulong. Ang makinang V-twin ay may irregular na karakter na, kapag pinagsama sa kawalang katatagan, ay ginagawang Russian roulette na may mga gulong ang TL 1000S. Sunod-sunod ang mga aksidente. Kinailangang maglabas ng Suzuki ng isang global recall upang magkabit ng mga konbensyonal na steering damper sa lahat ng unit. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang pakiramdam sa mga nagmomotor ay malinaw. Walang motor ang dapat mga ilangan ng panlabas na kumpuni para lamang maiwasan ang iyong pagsimplang. Ang TL 1000S ay naging ehemplo sa libro kung paano ang inobasyong hindi maayos na nasubukan ay maaring magkaroon ng mga nakamamatay na bunga. Numero 2, Kawasaki H 2750. Sa pinakamataas na bahagi ng plataforma ng mga Black Widows, narito ang nagsimula ng lahat. Ang Kawasaki H 2700, 50 1972, ang orihinal. Ang kauna-unahang umani ng titulong Widowmaker
sa sarili nitong pagsisikap. 750 sentimetro kubiko ng two-stroke, 3 silindro, at 74 na lakas ng kabayo na kayang umabot sa 200 kilometro bawat oras. Isang kalabisan para sa panahong yon. Ngunit ang nakakatakot ay hindi lamang ang bilis, kundi kung paano ito nararating. Ang mga preno ay mula sa Stone Age. Isang solong disc sa harap na bahagya lamang kayang pigilan ang bigat ng isang bisikleta. Ang pagpapatigil sa H2 ay isang pagsasanay ng pananampalataya at lakas na higit sa tao. Ang pagbibigay ng lakas ay ang pinakamalalang bangungot ng isang driver. Tulad ng lahat ng two-stroke, kapag dumating ang biglaang hatak, dumarating ito na parang hampas ng maso. Walang pasubali, walang babala. Isang tuyong bagsak ng lakas na nagpapaangat sa gulong sa harap at nagiiwan sa driver na nakakapit sa manibela habang nagdarasal na tama ang kanyang direksyon. Ang chassis na malambot at hindi maayos ang pagkakadisenyo ay pumipilipit sa mataas na bilis na nagdudulot ng mga pag-ugong at nagiging sanhi ng pagkawala ng kontrol ng motor sa mabibilis na kurbada. Ang kombinasyon ay nakamamatay. Sobrang lakas, kulang na preno, at isang chassis na hindi sapat ang tibay. Ang H2 ay tumagal lamang ng 4 na taon, hanggang 1975. Ang mga batas laban sa polusyon at ang krisis sa langis ang pumatay dito. Ngunit ang espiritu nito, ang motor na nagpatunay na ang kalabisan na walang kontrol ay isang sentensya, ay nananatiling buhay sa bawat listahan ng mga panganib sa 2 gulong. Numero 1. MV Agusta F 4750, unang serye. At narating natin ang pagkakabilang nakarapat-dapat sa pinakamataas na pwesto. Ang MV Agusta F 4750, lalo na ang mga unang serye, ang Serie Oro noong huling bahagi ng dekada 90. Isang motor na kasing ganda ng pagiging mapanlinlang nito. Binuo sa paligid ng isang makinang may 4 na silindro na isang tunay na hiyas ng mekanika. Ang F4 ay nangako ng pangarap na Italyano na nagkatotoo. Nulit ang pangarap, para sa marami, ay naging bangungot. Ang chassis, isang double beam na may matinding katigasan, ay hindi nagpapatawad sa anumang pagkakamali. Anumang pag-aalinlangan, anumang biglaang pagtatama at paparusahan ka ng motor ng walang awa. Ang pagbibigay ng lakas ay mabangis, ngunit ang pinakamalala ay ang kilos nito sa mga saradong kurbada. Ang F4 ay may gawin na biglang isara ang direksyon kung ang driver ay wala sa tamang bilis, na nagdudulot ng matinding takot. Bukod dito, ang mga unang modelo ay kulang sa mga electronic controls na itinuturing nating normal na ngayon. Ang driver lamang ang mag-isang humaharap sa panganib gamit ang isang makina na sa mga kamay ng walang karanasan ay nagiging isang bala na walang kontrol. Ang mga aksidente ng mga baguhang may-ari na naakit sa kagandahan ng motor ngunit hindi kayang paamuhin ito ay nagsimulang dumiin. Ang F4 ay walang tiyak na sira sa pabrika tulad ng TL1000S. Ngunit ang kabuuan nito ay masyadong radikal. Kaya nangangailangan ito sa driver ng antas ng karanasan na wala ang marami. At iyon, sa mundo ng mga motor, ay isa ring depekto sa disenyo. Ipinatunay ng MV Agusta F4 na ang kagandahan ay nakakamamatay din. At ang linya sa pagitan ng isang obra maestra at isang kabaong na may mga gulong ay mas manipis kaysa sa inaakala.